Okay. Kasuga. Alright. Let's go, guys. So, yan yung sasakyan namin for day 2. Basically, idadrop niya lang kami and aantayin niya kami na ready na kaming umuwi. So, first natin gagawin is bibisitahin ang isa sa shrine na pinupuntahan ng mga tao, local man or international visitors. Itong Kasuga Taisha Shrine. So, dito sa Nara, hindi pwedeng kahit saan ka lang mag-park. There are designated parking, kaya talagang maglalakad ka ng matagal. So, make sure you're wearing comfortable clothes, comfortable shoes, and ready ka sa lakaran. Saan na yung map, Ash? Going up or dito? Okay. Just to show you facts. On day 2, at 8:30 ng umaga, 3 degrees. At Nara, it's sunny, merong araw, pero 2 degrees. So imagine para kang nakaupo sa loob ng freezer. No? Makakulang yung jacket mo. 3 na eh. 3 na yan. Ako naman isang heat tech, isang sweater, isang jacket. Yung kamay ko, hindi ko maramdaman. Hindi na naman ako bumili ng gloves kahapon. So, at 3 degrees, maganda sana kung may gloves. Alright. Okay, picture siguro tayo dito, guys. Hindi, ayun pa ang shrine eh, oh. Ayun pa, nandun pa. Oo. Lamig. I'm very excited mapanood ng mga kapatid ko. Kahit magkasama kami, excited ako mapanood nila tong memories na to. Yan. Si Madam Bibi. Very nice. Wow. Guys, habang busy yung mga kapatid ko na nagpipicture-picture, kasi nga dito sa Nara, we have like from alas 8:30 hanggang 2:30 ng hapon, we are taking our time na magkuha ng photos. And for me, I notice itong part na to, dito sa may Kasuga Taisha na shrine area, may mga nakasabit na para siyang wooden cards. And then, yung iba naka-Japanese, actually mostly sa kanila naka-Japanese, pero may nakita ako ditong English, this one. So here, sana okay lang siya i-touch, no? May our family be blessed with a 100th birthday celebration. Wow, 100. A healthy grandchild, good health for our relatives, and other loved ones. So, I am thinking na lahat ng to are puro prayers. Dito sa shrine, they write them down, tsaka sinasabit nila dito. So, napakaganda, di ba guys? Lagyan natin ng close up. Continue to be happy and healthy. Merong mga love cards, Rosho, Love Avoro 2026. Merong mga Japanese, Arashi Live Tour. So, hindi lang din siguro to prayers, kundi mga wishes, mga shout-outs. I wish to be truly loved and happy for the rest of my life. Oh, that is so sweet. And so, I don't know. So sad. Parang malungkot. Uy, saan kaya sila kumukuha ng ganito? Parang ang sarap magsulat ng ng wishes natin. So for me, ano kaya yung wish ko? I pray for long and healthy life with all my children and my family. Yun. I don't care about the money. I don't care about the riches. Char lang, Lord. Paano ka makakapaglakwat siya pag wala kang pira, no? So, ayan, mga kapatid ko nag-e-enjoy. Madam Sheena and Madam Bibi wearing red. Madam Arlene wearing pink. Madam Ten Gives
Boss Jean, Boss Jerry. Oh, habang kami nagpipicture-picture, merong bowing deer na napadpad dito sa aming area. Wala masyadong deer dito, pero minsan may dumadaan. Ayan si Madam Sheena. Oh. Okay. Habang busy yung lahat, habang busy yung iba, ay, this is so cute. Yan nyo guys. May tradition na nangyayari. Wow. Galing. Ang galing. Hindi ko masyadong, pero maiksi lang siya. Parang mga 30 seconds lang siya na tradition. And then papasok na ulit sila dun sa kwarto. Ang galing nga. Hindi ko lang alam ano yung ginawa nila. Pero they were doing something in front nung board na may mga nakabitay. Ano bang ginawa nila? Paki-explain nga sa akin. Sa mga taga dito sa Japan. At maalam sa kanilang kultura. So, while busy yung mga kapatid ko na nagpapapicture, walking na lang tayo dito muna. It's good for them to have their time kasi syempre, lahat kami first time. Si Madam Ten Gives first time niya kaming makasama dito, kaya lahat excited. 'Di ba? So, andito na tayo sa shrine. Ito na yata yung shrine. Kasi pagka, hindi mo siya makikita talaga basta-basta sa, wow. So, yeah. This is Japan, Kasuga Taishi Shrine. Wala masyadong tao. Hindi ko alam kung bakit. Napakatahimik. But, we're going to move around the grounds. Let's see. Pumupunta kami sa mga iconic places. Minsan mahirap kasi guys i-remember yung bakit siya iconic. O, diba? So, we take our time to read. So, basically, ito palang Kasuga Taisha. Kasuga Taisha Shrine is a World Heritage Site. And it's very famous. Siya naging popular. Hindi lang dahil isa siya sa UNESCO World Heritage Site, kundi dahil na din sa kanyang mga stone lanterns. Yan guys, example. Merong mga 2,000 na nakapalibot dito sa shrine, ganyang klaseng lantern. And there's a certain time of the year kung saan lahat yan siya ay nakaandar. So imagine, siguro sobrang magical ng moment na yun, no? So, right now, kung saan si Boss Jerry nakatayo, ayan, those are all stone lanterns. So, diba? Bongga. So, wala masyadong bisita at this point. Kaya napakagandang mag-photo taking. 30 minutes sa Kasuga Taisha is quite enough. Everyone got their chance na magpa-picture-picture, nag-enjoy ang lahat. At ngayon, we are going to walk slowly, papunta na mismo sa Nara Park. Para ngayon naman, magpapakain tayo ng mga bowing deer and to have our interaction with them kasi sila naman talaga yung highlight ng Nara Park, no? I mean, when it comes to connecting with nature. But if you want to connect with spiritual, religion, kultura, temple and shrine is a good place to be. So dito, tamang-tama, nakaawot kami sa may waiting area parking na merong bowing deer. Maybe they're thinking may pagkain pero wala kaming nabili. Hindi kasi dito yung area na kakain dapat sila. Ayan. Gutom na, no? Ay, kaya pala hindi tayo nag-breakfast. Inaantay namin sila Madam Sheena, si Boss Jean, si Ate Arlene, tsaka si Ashley na bumalik galing sa shrine. So, dahil hindi kami nagmamadali sa oras, na-enjoy namin yung panahon. And again guys, 2 degrees. Sobrang lamig! So, as in, yung kamay namin nagiging pula na siya, tapos naninigas. Kaya pag pumunta kayo dito, magdala kayo ng ka-holding hands. Madami sa Shopee. For only 57 pesos, may ka-holding hands ka na. May kamay dun guys, na ano lang, na to go. Portable. Ayan, pa-picture muna tayo dito. Kasi picture mo naman ako. Doon ako sa may pwede, sa may bench.
Sige. Cheers ako dala niya. Saan? Ayun, oh, may cherry blossom yun. Yung color pink. Saan kita picturean? Dali whole body. Whole body pala, ha? Sige, picturean ko kayo kasi para hindi kayo masaktan sa utang natin pagtapos ng trip. Okay. Sige. Oh, nice. Sige, change position. Okay. I-close konti yung paa. Yan. Ganyan ang requirements kasi sa Saudi pag nagtrabaho. Alright. Good job. Nice. Okay. Very good. Paki-check po kung nagustuhan ninyo. Maganda ba? Okay. Go, ikaw Ganda? na. Okay. Oo, ganda. Wait, ako naman. Sayang naman yung mga na-shopee natin na mga damit. Doon siguro. Picturean para mabenta. Doon tayo. Benta, binenta. Huwag na yan, maamoy ilok na yan. Hindi, nagtawas ako. Dito tayo kasi ginamit na ng mga kapatid ko yung part na yun. Dito naman tayo sa part na to. Ayan, dito ako. Gusto ko aesthetic na nakaupo. Diba? Sana all. Alright. Sarap siguro dito. Medyo may pakape-kape, no? Kaka-excite. Alam nyo, yung mga nag-comment, sabi, Madam, parang gusto tuloy namin pumasyal dyan. Tapos nakakita namin yung excitement mo, yung saya mo. Excited, nakaka-excite. And, like I said, isa to sa pangarap ko. Simula bata pa ako, guys. Kasi, taga dito yung nagpaaral sa akin hanggang university. Patingin. Wow. Ang laki ng problema ko dyan, sis. Ang laki ng reflection ko sa buhay. Pakita mo sa kanila. Wow, di ba? Grabe makapicture yung kapatid ko. Isang pitik lang, goods na. Nice, Wow. Alright, sige. Doon na tayo. Punta na tayo sa My Dear area. Ganda yung full body mo. Maganda. Yung full body mo na shot, maganda. Tara. Nice yung mga dito na. Maganda. Ay, maganda. Puro tapos may sound ka Korean ano. Daming suit! Uy, uy! Alright, guys, andito na tayo ngayon sa Deer Park ng Nara where there are over 1,000 plus Sika deer. So, ito nakikita niyo sa gilid ko right now at sa likod ko, they are called Sika deer. Alam niyo ba kung anong napaka-interesting? Bago sila bibigyan ng pagkain, they do bow. Or sometimes sinatawag nga silang bowing deer. And ano pa yung mas napaka-interesting is hindi pala yan natural or hindi pala nila innate na magbow. Akala ko pinanganak sila na talagang nagbabaw na sila, no, kapag nakakita ng tao. Pero it's actually not that. They mimic the natural behavior ng mga Hapon. So nakita nila yung behavior ng mga Hapon na nagbabaw and they followed that one. Kaya sila natawag na bowing deer. So makikita mo, pag may bit kang special food nila, yung crackers, talagang makikita mo sila na magbabaw sa'yo, then you can give them the crackers. And what other people, especially the tourists do, they bow back. So it is a form of humility, of respect. Sobrang interesting talaga, guys. But don't don't let it fool you kasi ang iba sa kanila medyo aggressive, yung iba nangangagat, yung iba pwede kayong ano tawag mo dyan, ipuwetin. Puwetin ang pangit ng term ko. Pwede kayong anuhin nila, parang banggain ka gamit yung puwet nila, no? So it's very interesting. And they are actually considered as government treasure dito sa Japan. Kaya hindi sila pwedeng saktan, hindi mo sila pwedeng basically hindi pwedeng pumatay dahil they are considered as a national treasure dito sa government ng Japan, and to hurt them is a big crime with severe punishment. They are also considered, by the way, as messenger of gods dito sa kanilang mga temple and shrine. So talagang napakadami niyang if you're going to learn about it, napakadami mong matututunan. Coming here, of course, the major activity is
bibili ng special crackers ang mga visitors. Bumili si Boss Jean at saka si Ashley. They are already there right now. As you can see, ayun sila. Bibili ng crackers, and then when the deer sees you with crackers, susunod na sila sa'yo. Ala! Ayaw ilabay! Ayaw ilabay! Oh! Ano? Isa! Oh, tama na. Okay, okay. Ay, hurot na. Ay, di hurot. Giubos sa akin na. Ay, tama na. Oh. Ay, no. Ay, wait, no. Mga gat. Mga gat pala. Baw. I tried. No more. Ay, ayaw, hindi ka nila tantanan pag wala, pag meron kang hawak, no more. Ay, nangangagat. Guys, nangangagat sila, guys. Siguro gutom sila or kulang sa cracker. OMG, natakot ako dun. Kinagat yung damit ko. Oh. So, hanggat sa meron kang dalang crackers, hindi ka nila tatantanan. Magkano, gang? Magkano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mura lang. 800. 800 pala. Around, 300 pesos yung binili mo. Ilang pack yon? Apat na peraso lang? Tapos, Ay, apat na pack. 40 pieces. Ah, 40? Ba't ubos na? Oo, natakot kami ni Ashley. Binigay na nila. Ubos na ang 40 pieces? Come on! We didn't know how to feed them. Either the whole cookie or one. Maybe we have to break them, no? Were you not scared? I wasn't scared, but for Boss Jean, Do you want to buy another one? nagat ba yan siya, sis? Ako po, di kagat pod ko. Dirty kayang lubot, oh. Ako po, di kagat yan ako, oh. Wow. Sila Madam Sheena nasaan? Nandito pa, picture ka sa Sakura. Wow. Picture ka, Ashley. Gang, masakit ba sila magkagat kay Pino? Diyan ka, picture. Kaya pala tinanggalan sila ng mga sungay kasi posible silang pero medyo may pagka-aggressive eh. Oo, siya binibigay niya. Siya okay lang siya. Ganito, dito mag-kick si Ashley sa kuha. Oh, Be. kick me, Ash. Kick. Okay, out ka muna, Ash. And, okay, 1, 2, pasok. Kick me, Ash. Pasok. Wala yung mga deer. Okay, again. Okay. Sige lang. Okay, ready, Ash? Pasok ka muna. Wait lang. 1, 2, 3, pasok. Pasok. Medyo nasa end na part, ha? Hello, I don't have a cookie. Finish na. No more cookie. Wala na ako cookie. Ay, pagkaon mong bag? Wala. Walang pagkain ng bag ko. Wala to na lang na to si Sheena. Sige. Ayaw mo layo, ha? Un video. Un video. Ala. Pigokod. As in guys, medyo nakaka-overwhelm siya yung experience ng Nara deer dahil nga hindi naman sila sa sobrang nakakasakit, no, pero nakakabigla. Kasi imagine Ash, may someone. Kasi syempre maybe gusto nila yung crackers nila and na-excite sila pag may dala ka. So somehow medyo pag hindi ka sanay sa hayop,
Ako sanay ako sa hayop, niloko na ako ng hayop ilang taon. Ay, joke lang. Napunta sa bitterness. Anyway guys, hanap na tayo ng makakain. Time check natin, it's almost 11. So I believe kakain na kami. Ang bilis ng oras. Imagine 11 na. So after namin kumain, pupunta na lang kami ng isang temple pa. And then, malapit lang naman siya. After ng temple, we're going to meet the driver, I believe. So basically, wala masyado. So let's have our food experience. Dito sa may area, katabi pa din mismo ng park. Very accessible. Madaming mga shops where you can get souvenirs, you can get food, snacks, coffee. Kasi syempre malamig, no? So sinusundan ko yung kapatid ko. Medyo nahati kami sa dalawang grupo. Si Madam Sheena, Boss Jean, Ashley, tsaka yung kaibigan ng ate ko, nag-i-enjoy pa dun kasama yung mga deer habang kami naghahanap na kami ng makakain and yung mga must-try na food. Madam! Saan ka? Pwede na tayo mag-ano? Eto, gusto mo to i-try. Masarap daw to. The best. The best in... Sweet potato. Oo, the best in Japan daw yan. Yes, I want to try nga. Malaki oh. 11 siguro sila mag-start. What time you open? So, yeah. So, saan tayo muna? Walang coffee shop. Ay, restaurant dito sa pinakauna. Dito na. Doon muna tayo. Kung restaurant mo dito, Jerry, pinakauna. Unsay lang food? Anong food Wala nila? pa, magtingin tayo sa loob. Okay, sige. Dapat hindi ka nagpakain. Takot ako, sis. Baka ma-anti-rabies tayo. Kasi Grabe. yung ngipin nila, anong mapino. Ano Mapino, masakit siya. mahal yes. Buti na lang damit ko lang yung nakagat. Sa unggoy, no? Ang bilis mo lang mahanap kasi naka-yellow ka. Nakita kita agad. Apa lang kaya? Baka may deer, may gatas ang deer. Ano lang ga, ay oh. Here, dumpling. Tara lang ga. Ayan o, cafe and restaurant. Close pa sila. Ryokan. Katotong tumoy ta. Okay. Gutom na. Gutom na kasi hindi kami nakapag-breakfast. Going up yan. Baka puno na yan. Nasa taas. Cafe. 2,000. May food. 600. One plate lunch is 2,000. That is 800 pesos. Try natin yung unang restaurant siguro. Try lang sa bigas. Outside food. Pwede na tag-gloves nila. Meron? Parang pag ganyan, parang mahal. So, papasok tayo ng isang kainan while waiting. Strawberry mochi! Si Arlene, dali lang pud kayo makita. Uy, pa-experience naman ako nito. Ayan o. How much? Ha? Shortest course experience. Experience. Sure, 10 minutes to people for 4,000. 4,000 for 2 people. About 10 minutes. 10 minutes. Magkano 4,000? 8 1,600? Ay, 1,600. hindi kasi 10,000 is 4,000 eh. Kahapon. So 4,000 is 2,000. Kay 600. 600. Maganda siguro yan, pero siguro mas maganda pag naka-costume ka. Thank you! Arigatou gozaimasu! Yung ganito guys, oh. Yan. Hindi siya 1.5. Pero tao yung hihila sa'yo. Napakaganda. Basahin ko nga yan kasi baka magawa natin sa Kyoto. Feeling ko maganda yan kapag yung damit mo niyan is geisha, no? Oh, bakit saan sila pupunta? Saan ka? Wait lang, check ko. Ay, kani 11 pa mag-open, 30 minutes pa. Okay, 11 pa yung mga food, no? So, bili lang tayo ng kamote mamaya, pagpabalik. Bago mag-uwi. Wait lang, check ko muna.
15 minutes pa na lakad. 15 minutes going straight na lakad. So, lakarin na lang natin ngayon. O, sige. So, paano yung iba? Yung tatlo? Isa na dra kay Sheena. Send ko na lang. Sige. Na magkaon Okay, parang nag-enjoy pa sila. Walk na sila. Paado na. Mara na to. Isa ta ka. Tama mo, gina-video ta mo, nag-move man mo. Asa ka, Jer? Wala na kuyog si Madam. Magura Koya. Okay, yung kakainan sana namin, Maguro Koya. Pero parang medyo malayo pa siya. May papasukin tayong restaurant dito. Ayan. Oh, meron din silang luto-luto. Yumikaze Hiroba. Wow. So, dito pala nangyayari din yung ganun, no? Yan yung tinatawag natin na... Wait lang, i-research ko muna. Kasi napanood ko yan sa TV pero hindi ko maalala yung name niya. So, habang naglalakad tayo, i-search ko muna. Nakalimutan ko. Nasa dulo na ng dila natin Human pulling cart. Rickshaw! Rickshaw pala. Nara. Okay, naalala ko na bago pa lumabas yung sagot. Ngayon pa lang lalabas yung sagot. Ayan pala siya. So, ito ay Jinrikisha, a human-powered rickshaw and our popular traditional way to tour Nara Park and surrounding areas. Featuring 2 wheels, it's like a cart, parang carriage. Uy, parang prinsesa, kaday. And you will be pulled by professional runners. Kasi syempre mabigat din yun, no? And it's an eco-friendly way daw to tour around the area other than walking. So, wala lang. Ano siya, tinanong ko yung presyo, 4,000 yen. 4,000 yen is around 1,500 pesos for 2 people na yun siya. So sa mga magtutour ng Japan ng March, first week and second week, highly recommended. Highly recommended. Hindi siya masyadong malamig na to the max na parang ayaw mong lumabas. Maganda yung sikat ng araw, maganda yung panahon, and you can enjoy the experience. Otherwise, for me, I would love this type of strolling. Kasi pag winter, masyado ding malamig. But it's a good experience, yung snow, yung winter. Walking to the restaurant tayo, Maguro Koya. Let's go. Mga 10 minutes na lakad pa to, guys. Tara. Ayan na yung buong team mo. Walking with Jesus. Hindi talaga pwede magkanta. Yabag talaga, day. Baka umulan pa ng ulan sa oras. Grabe ka naman sa atin. Sabi ng Itadakimasu, ginawa ko yan. So maraming salamat po sa lahat sa inyo na nagpunta sa akin. And right now, dumating na kami dito sa Maguro Koya, right? Maguro Koya restaurant. Ito ay nirecommend ng isang Filipino dito, no? Ang in-order ko is 1,200 yen or around 430 pesos na meal. This is already brunch kasi hindi kami nag-breakfast. And ito yung in-order ko, parang chicken karage. 5 pieces nito, which is more than enough na siya. Ito. Pritong manok, pero tawag nila dito, chicken karage, then a bowl of rice, and miso soup. Yan, lahat. May service water naman sila, so very good yon. When it comes naman dito sa chicken, ang galing nilang magluto. Alam mo yung hindi dry, pero hindi hilaw. Pero juicy pa din siya. So, the best Japanese food.
Masarap ang pagkain, napapasayaw ka talaga. Isip eh. Alright, habang busy sila, explain ko muna kung ano yung mga nilalamon nila this time. So again, Nara area tayo. Huwag niyong kalimutan pumunta dito sa may famous popular Mochi Pounding. So ito yung kanilang pwesto. Konting lakad lang from the Nara Park. Siguro mga 2 oras na lakad. Hindi, joke lang guys. Siguro mga 30 minutes na lakad. Siyempre, magsa-sightseeing kayo. So, maraming pumupunta dito para bumili ng mochi na very traditional and also napakasarap. Espasol dahil nga may palaman. Pinupuntahan talaga siya dahil bukod sa traditional to, mura lang siya for 200 yen only. Imagine 200 yen or 80 pesos yung isa nito. And then talagang live yung show na paano nila ginagawa to. Mamaya papanoorin natin. They will start in about 30 minutes. 30 minutes na lang ba? Bago mag 2:45. So tikman natin guys, sabay-sabay tayo para sa inyo to. Laban na to. Manny Pacquiao Berardi. Mochi of Nara, Japan. Espasol ah. Dili tag gyapon ta makabaya atong cake. Kay 3 days lang mato yung max. Dapat makain natin yung today. Okay. Yan siya sa loob. Yan yung tindahan. Yan mga kapatid ko. Sabay-sabay tayo magkagat. Oh. 1, 2, 3. Ang sarap niya. Para siyang ano, espasol. Pero masarap siya. Masarap yung palaman niya. Red beans. Siguro ganito makaya kung umubos ng ganito 3 peraso. Kinda good. Sarap. It would have been better if there's Nutella inside. Nutella. But is this the original by chance? Saan next? Gang, pounding show, then we have to go back there. Magbay ng kamote, then pasundot na tayo sa van. Kasi alauna na. Saan pick up? 2:30 at least, kasi uwi pa tayo. Bago mag 2:45, anong oras na, Jin? Yan. Will we go back or will we come here? 22 pa. Huling kagat.
napansin ko dito sa Japan, hindi sila hindi nila niloloko yung tao pag masarap talaga. Pag pinipilahan, worth it talaga siya pilahan. Sa Pilipinas kasi masyado tayo nagpapahype ng mga pagkain based on based on itsura, natatabunan yung review kung masarap ba talaga. Itsura, presyo, minsan mahal, overpriced, minsan overreacting yung mga nag-share kasi parang masarap daw pero hindi naman talaga. Pero dito sa Japan, you will see na lahat ng mga trending na mga mochi, mga pagkain dito, talagang super duper worth it siya. So pag sinabi nila na must try sa Japan, i-try nyo talaga. Yan, dumadami na yung mga tao kasi magsisimula na yung pounding. Dito tayo sa may harap. Guys, dito tayo guys. Dito tayo para makita natin yung pounding mamaya. Ayan, the next pound. Ito na tayo guys, lumapit tayo mismo sa harapan kung saan mangyayari yung ating mochi pounding show. So eto talaga, like I said, very very popular, must do, must see na activity. Kasi when you think of mochi, you think of Japan and vice versa. And this is the perfect spot to experience your mochi dito sa Japan kasi talagang gagawin siya in front of you. Just like you experience matcha tea or matcha drink, paano siya imimix, ganun din siya. This time, paano gagawin yung mochi from scratch, paano nabubuo, ano yung mga ginagamit nila ng mga machine, and then paano nila binibenta. So basically dito lahat yung action, dito lahat nangyayari yung action. Dito ini-steam yung mochi and then mamaya ipapound siya. Pagkatapos, pinapasa dito yung mochi para lagyan na siya ng bean paste or palaman. Lalabas siya sa machine, katulad niyan. Ayan. Paglabas niya, kukunin naman ng another stuff para ilalagyan ng powder. And then, ready na siyang ibenta. Doon naman yung kanilang distribution. Kung saan nagbebenta na yung kanilang mga stuff. Malapit na. Malapit na. Dalawa yata sila. Oy, tatlo. Oy, tatlo. Tatlo yung magpa-pound. Wow. Magkano yung balde? 25,000 yan. Pati balde. Binantayan magkano yung balde. A few. Ayan na guys, magsisimula na ang ating live mochi pounding show. Dito mismo sa Nara, Japan. Samahan nyo ako, panoorin natin sabay-sabay ha. Wow. Siya yung mag-ano guys, mag-pound ng pangmalakasan kagad doon siya technique. Kasama ka dito si Madam Tengiz. Wow. So, pagkatapos niyang steam, kailangan mainit, ano? Hop! Hey! Wow! Galing ah. Galing ah. Very nice. So may sinasabi sila no, para siguro Q. That's the Q. Yan, next. So mamasahin siya. Mamasahin pa yun. So siya na yung trainer. Parang siyang trainer. Look, ipasok ang kamay. Ay! Kailangan niyang ipasok yung kamay niya habang pinapound. Ang galing. Wow. Mabigat kasi. Wow.
next time, wala na. Wala na, huli na yun. Arigato! Ganito kami kadami guys, nanonood. Grabe. A once in a lifetime movie show within 10 seconds. Kasi nabi, hiya! Hiya! Kaya ako natutay niya. Ano ito makaagay, di ba? Dito tayo sa kabila. Ay, si Sheena. Nakaled. Grabe, ang dami tao. Alright, time to go back to Nara Deer Park kasi doon ang ating sweet potato experience. Nay, kakita mo? Kaya niya? Tara, sweet potato na tayo. Ako. Ay, nasa backpack. Nara Deer Park na. Bawal diri kay mga passport kasi malamaan. Dilikat. 1,000 years later. Finally, natapos din natin ang ating Nara, day in Nara, at Nara pala. So, nung dumating kami doon, umalis kami ng 7 o'clock, 7:30 sa accommodation. So, 8, let's say 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 hours kaming nasa labas in total, pero only sa Nara area. So, again, sa Nara, major attraction doon, mga temple, then shrine, then Nara Deer, Sakura, ha? Wala mang Sakura. Yes, pero wala sila yung flower. And then, you can also visit the traditional or itong popular na mochi pounding and eat a lot of mochi. Ayun, na-enjoy namin yung oras namin, hindi kami nagmadali. We actually saw that hindi siya yung pressure na type ng pag-ikot. Doon nakakapagod talaga maglakad kasi lalakarin mo talaga halos lahat. So wear your comfortable shoes at wear the proper dress code. Ayun, katang twist na. So ngayon pabalik na kami ng Osaka. Doon kami makikipag link up sa next namin na sasakyan for the next destination. Abangan ninyo kung saan kami pupunta. Maraming mga hindi lang i-expect na pupuntahan namin tong lugar na to dito sa Japan. So I guess it's going to be a surprise. If you know where we are going, comment nyo down below. Ayun, may makatama kaya sa inyo. Oh, tingnan natin, no? So I guess that's it for today, guys. Sana mag-enjoy kayo. Comment nyo naman below kung may natutunan kayo or sinayang ko yung oras ninyo. I'll see you guys on the next episode. Much love. Oh, hindi namin nakain yung kamote. Much love, Princess Higa.